1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo syempre ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga makasolid na makamama Sam dyan. So yon, thank you so much. Ay nako, kung wala kayo, wala ako. Charot. So yon. So maraming salamat kasi nakikita ko naman na lagi kayo nakatutok, lagi kayo nakaabang, and I'm so blessed kasi nandiyan kayo lagi. So maraming salamat, kapun ka. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid sa inyong intriga or chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Gusto ko ulitin, oh my gosh, talaga namang magtataas ang mga kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Landino. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, welcome to Araneta City. Ito nga ang bagong Miss Globe from Thailand. Ayun, so pupunta siya sa Philippines. So, after India, sa Philippines naman ang next destination niya. Dahil invited siya ng Binibining Pilipinas. O, yun. I'm so happy kasi syempre makakarating siya ng Pilipinas. Napakabait ng queen na to. Maraming beses ko na siya nakausap. Maraming beses ko na yan dito nakita. Talagang masasabi ko, she's very nice person. Yes. At magugustuhan niyo siya, promise. So, yun. So, I'm so excited sa kanyang pagpunta sa Pilipinas. At, ayun, for sure, excited din siya na makita kayong lahat. And then, tignan natin kung ano nga ba ang magiging ganap at eksena niya dyan sa Binibining Pilipinas. Kasi nga, di ba, ang Binibining Pilipinas Globe ay nasa Binibining Pilipinas. Kaya, yon siguro para siguro invite na maging judge sa mga susunod nilang next Binibining Pilipinas or baka pipili sa pagpili ng mga girls na sasali dito sa Binibining Pilipinas. So yon, so darating siya dyan, wala pa naman schedule pero ayun nga, meron ngang usap-usapan na pupunta siya ng Pilipinas. O, di ba? So, yes, I'm so excited to her and good luck. Sana magustuhan niyo siya. And then, para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, ang pambato ng ipugaw sa Miss World Philippines ay handang-handa na para makuha ang corona ng Miss World. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko kay Valerie West ay tingin ko siya ang magmi-Miss World Philippines ngayong taon na to. So nakikita ko na malaki yung chance na makuha niya talaga yung corona. Magugulat ako kapag hindi. Ganda, talino, so nasa kanya na yun lahat. Kumbaga parang ready to for the crown. O, di ba? So yon. So tignan natin kung ano nga ba ang paghahandang ginawa o gagawin niya para sa competition na to. Ang kanilang coronation ay magaganap nga sa February 3. And then I'm so excited kung si Valerie West nga ba ang tatanghalin. Kasi parang feeling ko, destiny niya to eh. Imagine niyo ang aga magpa-register. Siya yung unang-una. Pagkatapos, ayun, so may mga advocacy naman siya. Tapos maganda talaga ang lola mo in person. At makikita mo talaga na palaban. So, feeling ko kay Valerie na ang corona ng Miss World Philippines. So, ano daw magiging laban nito kung sakali? Feeling ko din naman malakas, kasi nga may ganda, may talino, elegante yung beauty niya. And then, tignan natin, kung ano nga ba ang paghahandang gagawin niya for the
world naman, di ba? So, yon. And then, ang isa sa mga nakikita kong malakas na kalaban niya, si New York. Kasi si New York, iba din. Oo. But, let's see. Abangan natin kung ano magiging eksena ng mga girls dito sa Miss World Philippines for 2025. Laban yan, Valerie. Kaya mo yan, di ba? So, yon. Nakikita ko naman na palaban talaga si Valerie. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Cambodia. Pageant journey end before it's begin. Ayun nga, ang Miss Intercontinental Cambodia ay hindi na nakarating sa competition niya sa Egypt. Nakakalungkot man kasi mukhang malakas talaga ang laban sana ng pambato ng Cambodia. Kaya lang dahil nga sa visa issue na hindi na ibigay sa kanya or hindi na approve doon sa Egypt, ayun. So, hindi siya nakarating sa competition. O, di ba? Nakakalungkot. Sayang pa naman kasi may ganda, tapos may height, may body, magaling ang comm skills, and then, ayun. So, hindi natin alam kung sasali ba siya sa ibang pageant katulad ng Miss Universe or Miss Grand, Cambodia, di ba? So, syempre yung organization may plano naman para sa kanya. Kasi kung hindi man siya natuloy dito sa Egypt at naging mahigpit para sa visa niya, and then looking forward naman doon sa ibang pageant. Marami namang pageant, may Miss Charm, di ba? May Miss Cosmo, so pwede siyang jomoin doon. Hindi naman sayang kung gagawin niya yung kanyang duty and responsibility as Miss Intercontinental Queen ng Cambodia. Di ba? Nakakaloka. Pero yon, sabi naman nung iba, ay okay lang naman niya kahit hindi naman siya makarating doon, hindi naman mananalo yan. Uy, malay ninyo, di ba? Siya pala yung isa sa mga tinik, di ba? Pero yun lang, nangihinayang lang ako kasi syempre yung experience na dapat makuha niya, yung experience na dapat na alam mo yon na maganap para sa kanya. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga. So, sinuswerte, may hindi sinuswerte. But parang feeling ko, in the future, makikita naman natin siya sa iba pang pageant. Diba? So, kayo ba, nagagandahan kayo sa kanya? Feeling ko maganda siya, no? And then, para naman sa sumunod na chika, speaking of Miss Intercontinental, eto nga, umariba nga ang ating pambato ng bonggang-bongga dahil isa siya sa mga nakikita natin na best performance talaga ngayong taon na to. So, yon. Yes, in fairness naman sa pambato natin, talaga oh my gosh, ang galing niya sa swimsuit competition. So ngayon, tinitignan daw ay si Cuba, si Philippines, at saka si Thailand. Nako, sino kaya sa kanila ang makakarating sa dulo? Ako, para sa akin, performance ng swimsuit round, yes, nakita ko naman na kumabog ng todo-todo yung pambato natin. At in fairness ha, ganda. Gandang-ganda ako sa kanya. At nandoon na malakas yung chance niya na, alam mo yon, magka-corona dito or manalo sa competition na to. Kaya, ayun yung abangan natin. And then, kaya Cuba, let's see, di ba? Oo. Kung sino nga ba ang mas kakabog, kung sino nga ba ang mas eksena ng todo-todo. Pero ito ang tanong ng lahat. So, yon. So, noong last year, si Alyssa ay naging Power of the Year Miss Intercontinental. So, ito kasing Power of the Year na, Power of Beauty pala. Ito kasing Power of Beauty. Kumbaga, parang pag nakuha mo to, ang laki talaga yung chance mo na pwede kang manalo, pwedeng makarating ka kagad, matik talaga. Natuwa tayo yung nakuha to ni Alyssa nung nakaraang taon. Kumbaga parang wow, ang talino. So ngayon, ang tanong ay makuha kaya uli ni Miss Philippines, ni Christina, yung Power of Beauty dito sa Miss Intercontinental. Tingnan natin kung walang kumabog sa kanya. Ako parang feeling ko kung nakaya ni Alyssa, kaya din to ni Christina. And then parang feeling ko, malayo yung mararating niya. Kung nakarating si Alyssa sa dulo ng competition, parang feeling ko makakarating din si Miss Philippines at pwedeng tayo ang manalo ng Miss Intercontinental ngayong taon na to. Depende. Depende sa kalaban. Kasi syempre hindi naman natin alam kung ano nga ba ang gusto ng organization ngayong taon na to, kung nakikita ba niya talaga si Philippines. Pero according do sa nakita nating performance ni Miss Philippines,
ang bongga. Oo. So, yon. Kaya sabi ko, ay, laban to. Di ba? So, yon. And, tingnan natin kung paano kakabog, kung paano i-eksena, at kung paano rarampa. Oo. So, yun. So, sabi ko nga, kung nagawa ni Eliza noong nakaraang taon, kaya yan ni Miss Philippines ngayong taon na to. Lalo na may ganda siya. At alam mo yun, talagang hindi din nagpapakabog ng bonggang-bongga. Kasi kung ganda ang pag-uusapan, parang feeling ko, angat talaga yung beauty ni Philippines. Oo. So, yan. Overhype ba? Hindi naman. Talagang true yun. Oho, ganon. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, pambato ng Pampanga. Malakas daw ang laban sa Miss Universe Philippines. Yes, nakikita ko ang pambato ng Pampanga ngayon, isa sa mga stunning candidates dito sa Miss Universe Philippines. Height, body, tapos brain, talagang masasabi ko complete package. Oo. Kasi nandiyan din yung beauty. But, syempre, hindi pa natin alam. Pag nagsama-sama sila kung talaga nga mag-stunning ang beauty niya sa mga kalaban niya. Pero sa ngayon, nakikita ko, yes, she's one of the top at talagang pwedeng makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines. Malakas ang Pampanga. Parang lumilevel to na yung ganda niya ay talagang pang Miss Universe, di ba? So, yon. So, I'm so excited. And let's see kung ano ang pasabog na gagawin nga ng pambato ng Pampanga ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Kung siya nga ba ang isa sa mga kakabog at isa nga ba siya sa mga kukuha ng corona ngayong taon na to. So, yon. Pero kasi hintayin muna natin na magsama-sama silang lahat. Sa ngayon, yes, isa siya sa mga strongest, guarantee yan. Pero depende pa sa laro ng ibang kandidata kasi syempre hindi naman natin alam kung sino pa ba talaga yung mga hinihintay pa at sino ba ang magiging officially candidates talaga ngayong taon na to. Kaya laban yan, Pampanga, kaya ninyo yan. So yan, so malakas yung laban niya. Nakikita ko na talagang isa to sa mga makikipagbakbakan ng todo-todo. At I'm so excited for her. So yan. At Miss Universe Muntinlupa, kahawig daw ni Ivana Alawi. Ivana Alawi. Well, ang masasabi ko, similarity, yes, hawig. Pero syempre, hindi naman porket kahawig ka ni Ivana ay bongga ka na, ikaw na mananalo. Yung beauty nandiyan. At gusto ko yung beauty na meron siya kasi nga talagang oh my gosh, pak, di ba? So, gusto ko yung nakikita ko sa kanya. Gusto ko yung eksena niya. And let's see. Kasi katulad din ni Miss Pampanga, malakas din si Miss Pampanga, matalino din. And then, siya din naman, may ganda, may body, may beauty, may height, di ba? Kumbaga parang total package eh. And then, kabugan na lang. So, magkaalaman. Maganda to. Kasi, syempre, tapatan ng mga magaganda. Tapatan ng mga magagaling. Di ba? So, ibig sabihin, talagang marami pa rin tayong mga Diyosahan na pwede pa nating ilaban. At umasa ka na may mga darating pa na pwede din kumabog sa kanila, di ba? So, yun. So, excited ako dyan. At para naman sa sumunod natin, chika, ikaw ba, isa ba sa mga hinihintay mo ay si Maureen Montaigne para sa Miss Universe Philippines for 2026? Noong nakaraang taon, nagplano si Maureen na mag-compete sa Miss Universe Philippines. Naririnig na natin yan. At nakita naman natin pumunta pa siya na El Salvador para i-review yung sitwasyon kung paano talaga lalaban ng Miss Universe. And parang tingin ko, nandun siya sa sistema na ay gusto niyang sumali. Gusto niyang manalo. Mga ganon. And then looking forward ako sa ano nga ba ang ipapakita niya bilang Miss di ba? Dating Miss Globe and then to become a Miss Universe Philippines. Pero kasi may experience na kasi talaga si Maureen bilang kandidata ng mga national pageant sa Miss Universe kasi nag-Miss USA na siya, di ba? And feeling ko, alam niya.
exciting kung sakaling sasali siya kasi parang feeling ko malakas ang laban ni Maureen Montaigne. Matalino si Maureen, may ganda. And then nandoon ako na parang medyo mahihirapan lang si Maureen kung may mga baguhan. Katulad ngayon, di ba naririnig natin, malakas din si ganito, malakas din si Pampanga, malakas si Muntinlupa. Siyempre, mas younger, mas fresh. Aha. So, yan. So, kung paano niya isasabay yung sarili niya diyan. So, doon lang sa part na yon. So, syempre, nandoon tayo na looking forward kung yung paano siya magta-transform. And, challenge to para kay Maureen Montaigne. So, yes, isa sa mga inaabangan ko kasi naririnig ko na siya nung nakaraang taon pa at parang feeling ko willing naman siya talagang mag-join one more time. Pero nandoon ako sa part na parang, sige, tignan nga natin kung lalaban nga ba ang Maureen Montaigne ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, exciting to. Ando doon ako sa part na parang, sige, tingnan natin kung paano kakabog ang Maureen Montaigne. Diba? So, yun. Laban. Laban yan kapag dumating siya dyan. Para naman sa sumunod na chika, Miss Universe, nasa Guatemala ngayon. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay bongga, diba? So si Fatima nagmamaganda ngayon sa Guatemala. Pero eto nga ang sabi ng mga tagahanga, na wala naman daw sumalubong sa Miss Universe. So, bakit daw walang sumalubong sa kanya? Dead ma ba? Ang inaano ko, bakit ba naka-highlights lagi kasi na ay walang tao sa airport, ay hindi siya hinintay. Una, marami namang galit kay Fatima, diba? Na parang nag-expect pa tayo na sasalubungin siya dyan. Siyempre, ayun, this is the mga iniisip ko na parang wala naman kasi siya masyadong tagahanga in around the world, di ba? Meron mga taga-Mexico at marami siyang follower talaga sa Mexico. Pero pag outside the country na, so yun na. So syempre wala naman na-impress doon sa ipinakita niya sa Miss Universe. Hindi naman nagalingan sa kanya. Tapos, parang hindi naman talaga siya inaabangan. Kumbaga parang, ano naman kung nasa Guatemala siya, di dead mo yung mga tao, di ba? Or isa sa mga tinitignan kong factor, pwede din dumating siya dyan madaling araw, or pwedeng gabing-gabi na, yung mga tipong ganon. So, wala talaga tayong aasahan na sasalubong sa kanya. So, nakakalungkot lang sa part ni Fatima na parang lagi na lang siya binabatikos na parang, ay, nako, si Fatima, siya yung pinaka walang kwentang Miss Universe, mga tipong ganon. Hindi ko naman masabi na ganon kasi pag pumunta ka naman sa social account niya, di ba? Nako, makikita mo doon ang daming followers, tapos talagang nila-like talaga at maraming nagko-comments, mga tipong ganon. Pag nag-post naman yung Miss Universe, ang dami-dami naman pupunta doon sa Miss Universe, and then, ayun, ang dami din nagla-like, ang dami nagko-comments. Kumbaga parang nandoon lang siguro sa part na parang ako in my side, hinihintay ko lang kung paano to madiditro. Charot. So, yeah. Hindi, hinihintay ko lang kung ano ang mga magiging eksena niya bilang Miss Universe. So ayan, nag-start na siya. So nag-travel, punta ng Guatemala, and then susunod daw sa Asia. So tingnan natin kung hanggang saan nga ba tatagal ang Fatima. Ako kasi para sa akin, kapag dumating yan hanggang sa dulo, kumbaga parang nakita mo yan na hanggang dulo. So yon. So ibig sabihin, matagumpay siya bilang Miss Universe pag natapos niya yung reigning niya. So ang tinitignan dito, matatapos ba talaga ni Fatima o hindi? Diba? So, yan. And good luck sa kanya, sa kanyang trip sa Guatemala. And then, for sure, marami silang activity dyan kasi tatagal siya dyan ng ilang araw, diba? 23 to 26 yata. So, tingnan natin kung ano ang magiging eksena nyo dyan at kung ano yung mga ganap ni Fatima dyan. So, yan! So, kayo ba? Ano bang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi na ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.